ito po ang aking din 170 devotion para sa ating 365 daily devotion na pinamagatang maayos na buhay kay Kristo. At ang topic natin ngayon ay Logos of God. Sabi po dito yung concept na Logos of God. Logos is the Greek word for word, used powerfully in John chapter 1 verse 1 to refer to Jesus Christ. In the beginning was the Word. To Jewish ears, it recalled God's creative and commanding speech in the Old Testament. To Greek minds, it pointed to the reason and order that governed the universe. But John makes it clear, this Logos is a person, Jesus, who was with God and is God. He is the divine reason behind creation, the ultimate revelation of God to humanity. At ang Bible verse na tumatagpuan sa John chapter 1 verses 1 to 3, the Word became flesh. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things were made through Him, and without Him was not anything made that was made. Sa Tagalog naman po, ang salita ng Diyos. Sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Simula ay kasama na siya ng Diyos. Lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamagitan niya, at kung wala siya ay hindi magagawa ang anumang bagay na ginawa. At ang teachings po natin ay number 1, Jesus is the Logos of the Jews. Ito po kasi diba yung salita, yung word, talaga makapangyarihan yung word ng ating Panginoon, talagang binigkas rin ang sinabi nilang na through word nilang sinabi na para magawa itong mga bagay na nakikita natin ngayon. Hindi yun galing sa mga walang construction na ginawa, walang anything, kundi sinalita lang natin Panginoon. Sinabi nilang yun, binigkas mo ng kanyang bibig, and then ginagawa na agad. And number 2 po, Jesus is the Logos of the Greek. Termon po. Ito yung Panginoon naman yung mga Greek. Kasi nga, nabanggit kanina na yung mga mindset daw po ng mga Greek talaga nakaano sa kanila yung reason. Pinupoint nila yung reason na to and order to ng government govern the universe. And number 3 po, Jesus is the Logos who became flesh. Ito po, ang ating Panginoon talaga naging became flesh siya, nagkatawan tao siya. Talagang nagpababa siya, nagpakumbaba siya para sa atin, para matubos lang tayo sa ating mga pagkakasala. Talagang nagsakripisyo siya doon. Talagang lahat ng pang-aapi sa kanya naranasan niya, at hindi naman siya bumante sa mga gumawa ng ganun sa kanya. Nung pinako siya sa krus ng Kalbaryo, yun na yung time na talagang tinubos na tayo sa ating mga kasalanan. And application naman po, paano din ito ma-apply sa ating buhay? Kasi Jesus is the agent and organizer of creation. Ito po, dapat tinignan ba natin si Jesus Christ na siya yung agent, organizer of creation. Talagang siya naman kasi talaga dapat, diba? Siya talaga yung pinaka-master na itong mundong kinagagalawan natin, yung creation, kung bakit ito nabuo, kung bakit ito tinayo, at talagang napapakinabangan natin mapahanggang ngayon. And number 2 naman po, satisfy your heart's deepest desire. Ito po, kung ano po yung ninanais sa ating puso sa paglilingkod, talagang i-fulfill natin yun sa ating sarili, na magawa natin yun ang paglilingkod sa ating Panginoon, para sa makamit natin yung deepest desire ng ninanais ng ating puso. Dapat sinasatisfy natin ito. And lastly po, set your life in order, having Jesus at the center. Ito po, habang maaga pa, dapat sineset na natin yung sarili natin o yung buhay natin mismo na ang ating Panginoon talaga magiging center ng buhay natin. At sa lahat ng relasyon na meron tayo, dapat
ang ating Panginoon yung pinakahawakan natin na siya yung maging center nito upang sa ganun mas protektado yung relasyon na binubuo natin at maging matibay ito. And yun naman po ang aking devotion ngayong araw. Sana po maging